Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, kung hindi naman umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan. So, hello my dear Libra. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily collective reading. Kaso, meron kasing nag-request. Sabi, daily collective ni. So, sabi ko, oo nga no, pwede ako mag-daily collective sa bawat zodiac sign. So, eto na nga. The rest is history. Eto na ginagawa na natin. Daily collective mo, my dear Libra. And kagaya po ng sinasabi ko lagi sa mga daily collective natin, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka po ng reading na ito. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat po. Mag-i-include ako ng mga cards. I will be including this. Tapos yung ating customized na oracle card. And isasama ko rin to. Okay? Ito ay comfort card, kwentuhang mental health. Actually, nung binili ko to, ang pinaka-purpose lang nito, my dear, is for personal use, para sa akin. Pero lately, hindi ko na siya nagagamit. So, sabi ko, bakit hindi natin siya i-include sa mga reading? Total cards naman siya, 'di ba? So, i-include natin siya sa mga reading. Okay, so let's go na tayo, my dear. Huwag na tayong masyadong magtagal kasi alam ko for some of you is marami pa kayong gagawin. Okay. Ulitin ko lang, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Okay. Everything talaga na meron akong gagawin na bago, kailangan ko talagang i-explain. Ewan ko, parang naging ugali ko na talaga yan na kailangan ko siyang i-explain. Okay, anyway, let's go tayo, my dear. Let's go, my dear Libra. Let me see kung ano makakollect natin na energy for today. Ayun, meron na. Tingnan natin. Sabi, sino ang sino? Totoo? Teka. Take 2. Okay. Sino ang taong gusto mong hingan ng tawad at bakit hindi mo pa nagagawa? Once again, my dear, sino ang tao na gusto mong hingian ng tawad at bakit hindi mo pa nagagawa? Okay, meron nakasulat yan sa likod. Okay, ito yung sagot ng comfort card. Okay, bago natin basahin yan, syempre sasabihin ko lang, kasi pag binasa ko yun, wala na. So, sasabihin ko, my dear, itong aking personal na opinion or personal na channeling bar dito sa question na ito. Sa akin, my dear, mahirap na manghingi ng tawad, lalo na kung alam mo, my dear, na wala kang ginawang masama. Pero, minsan, merong mga bagay na para matapos lang, you need to admit na meron kang ginawang mali. Parang ganun, okay? Parang, sige, sorry na. Kumbaga parang, para matuldukan na lang. Okay? Para magkaroon na lang ng peace of mind, ganun. Okay? So, para sa akin yun, that's my personal opinion, my dear. Ha? That's my personal opinion. Kasi, meron din mga times sa buhay ko, my dear, especially when I was young, na parang pakiramdam ko naman wala akong ginawang mali. Pero lately, habang ako'y tumatanda, nare-realize ko na mas mahalaga ang peace of mind. Mas mahalaga na parang wala kang, kahit saan ka magpunta, wala kang pinapangilagan. So, pag mayroon sinabi sa akin ng tao na meron akong ginawa na something, of course, magtatanong ako, my dear, sasabihin ko, ano po ba yung nagawa ko, ganito, ganyan. Sasabihin ko, ay, minsan, ang sagot ko, dati kasi ang sagot ko, sasabihin ko, ay, wala naman po akong ginagawang ganyan, gano'n na sabihin ko. Minsan, pero ngayon, ang sinasabi ko na ganito,
Ay, pasensya na po, hindi ko po alam. Hindi ko po namalayan. Sorry. Parang ganun, parang, ay, sorry, hindi ko po sinasadya. Parang ganun, okay? Ganun na yung automatic na ginagawa ko. Pasensya po. Ganun, hindi ko po talaga alam. Parang ganun, okay? So, yun na, para sa akin ganun. Pero napaka-importante na humingi ka ng tawad just for closure, okay? Ito naman yung sagot niya. 'Di ba? Hindi madali ang paghingi ng tawad. Pero sana dumating ang araw na makayanan mo. It's never too late to make things right. Okay. So, sabi ko nga sa'yo, this is more on peace of mind, my dear Libra, na maski saan ka magpunta, wala kang inaagrabyado na ibang tao. Okay? So, yung kasi ang pinaka-importante, lalo na sa panahon natin ngayon, na parang 'di ba? Pero may exemption, 'di ba? Kung yung ibang tao, my dear, is nagagalit sila sa iyo ng hindi mo naman alam. Alam nga namang manghingi ka ng tawad, wala ka namang naalala na ginawa mong mali, 'di ba? So, may exemption sa paghingi ng tawad, lalo na kung hindi naman in-address sa'yo yung kasalanan mo. Ako, ganun ako eh. Kung hindi mo i-address sa akin na meron akong nagawang mali sa'yo, hindi ako manghingi ng tawad. Kasi wala naman akong naalala na ginawa ko sa'yong mali. Pero kung in-address mo sa akin, like tinawag mo ako, oy, Apo J, Robert, meron kang ginawang mali sa akin, that's the time na manghingi ako ng tawad sa'yo. Pero kung hindi mo sasabihin sa akin, baka nasa utak mo lang lahat yan. 'Di ba? 'Di ba? Yun tayo, my dear. Okay, so, ayan yung ating nakuha na card galing sa ating comfort card. Okay, ang ganda. Okay. So, sino daw, my dear, ang taong gusto mong hingian ng tawad at bakit hindi mo pa nagagawa? Okay, baka hindi pa ready, 'di ba? Okay, let me see, my dear, additional cards tayo. Medyo mahaba lang talaga ha, pag daily collective. So, make sure ninyo, my dear, na pag manunood kayo ng daily collective, wala talaga kayong ibang gagawin. Kasi talagang hindi tayo magmamadali sa ating daily collective, ha? We have here the energy of the Two of Pentacles. Problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Possible na meron kang problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And connected dito yan, okay? Merong mga bagay na nangyayari. Pero nasusurvive mo naman, my dear, okay? Pero definitely meron kang problem na may kinalaman sa usapin ng money as of this moment. Okay? Tingnan natin. Nababalance mo naman. Okay? We have here the energy of the Four of Wands. This is energy of relationship or energy ng family. Possible na may kinalaman ng family kung bakit ka nagkakaroon ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Or kung sino man tong tao na possible na nakaalitan mo is may kinalaman sa family. Kasi Four of Wands, my dear, is may kinalaman niya sa family and relationship. Okay. Pero kung medyo iaano ko siya, possible na sa mga oras na to, my dear, you're trying your best na maging stable ka. Okay? And hindi ko sinasabi na madali or hindi ko sinasabi na nandoon ka na, pero you're trying your best na maging stable ka. Kasi Two of Pentacles as Four of Wands. Four of Wands is stable na card. Okay, tingnan natin. Next card. Next card, my dear. Okay, we have here the energy of the Justice. May issue nga talaga dito, my dear. Possible na nasa loob ng tahanan, nasa loob ng relationship. Parang may something. Okay. Mayroon kang issue dito. Balikan natin to. Sino ang tao na gusto mong hingan ng tawad at bakit hindi mo pa nagagawa? I can feel, my dear, na parang may tension na nangyayari sa loob ng relationship or sa loob ng family. To the point na nandito yung card mo, Justice card, parang pakiramdam ko na parang meron nan lamang sa'yo or baka merong mga tao na nilagay ka sa isang sitwasyon kung bakit napipilitan ka mag-juggle ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial. That's what I'm getting. Pero once again, sa side mo to. Sa side mo, my dear, pakiramdam mo parang tinake advantage ka or baka niloko ka or baka inisahan ka or baka ginulangan ka. Pero possible din, my dear, na baka kailangan lang talaga ng closure ito. Okay? Yun ang nakukuha ko. Basta mayroon ditong issue, my dear, na may kinalaman sa family or may kinalaman sa relationship. That's what I'm getting.
And yung atake ng reading natin so far is more on parang nilagay ka dyan sa sitwasyon na yan. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung sitwasyon na nangyayari sa'yo ngayon. And you're just trying to be strong. Pinipilit mo na maging maayos yung buhay mo sa kabila ng ginawa sa'yo. Parang may ginawa sa'yo, my dear, na something. Okay. In the near future, nakukuha ko naman, my dear, na magiging okay naman ang lahat. Ibig sabihin, kakayanin mo siya. Pero kung meron man mga issue, my dear, na may kinalaman sa pagpapatawad or paghingi ng tawad, is better na masettled na ito habang maaga pa para maging mas smooth sailing yung flow ng ating buhay-buhay, ha? Kasi sabi ko nga sa'yo, minsan, lalo na ako na medyo bata-bata pa ako, my dear Libra, ayoko talaga manghingi ng tawad, lalo na kung pakiramdam ko naman wala naman akong ginawang mali. 'Di ba? Pero nitong tumatanda na ako, my dear, na-realize ko, my dear, na okay, mas mahalaga ang peace of mind. Mas mahalaga ang kapayapaan ng utak. Kumbaga parang yung okay, mas masarap magtrabaho nang wala kang iniisip or walang galit sa puso mo or walang something. Okay. Sa usapin ng spiritual, nauuwian sa paranoia. Pag meron kang kaaway or meron kang kagalit, automatic, pag meron nangyari sa'yo, pag minamalas ka or meron mga tumubo na mga bukol-bukol sa'yo, iisipin mo siya yung may gawa. Correct me if I'm wrong. Totoo yan. Totoo yan. Huwag niyo akong inaano-ano dahil nasa usapin ako ng spiritual. So, totoo yan. Mahirap yan pag nag-marinate na sa isipan natin, my dear, na every time na meron tayong mga misfortune or meron mga bagay na nangyayari sa atin ay kagagawan ng mga taong nakaalitan natin. Kaya nga sinasabi ko, kung kayang gawan ng closure sa lalong madaling panahon, gawan talaga ng closure. Okay. So anyway, move forward tayo, my dear Libra. Pero kung tatanungin mo ko, ma-overcome ko ba tong problema na ito? Maaayos ko ba ito? Yes, kasi may justice over here. So this is yes. Yes na yes, my dear. Ibig sabihin, magiging successful ka rin in the near future. Yun nga lang, may mga alitan lang talaga ngayon. May mga tension, may mga blockage. Okay, meron mga energy na may kinalaman sa pagpapatawad. Okay, may mga ganon. Okay, let me see, my dear. 8 cards galing sa ating customized card. We have here, harap-harapan kang niloloko. Okay, possible, may din na meron mga tao na harap-harapan kang niloloko. And possible na kiniklaim nila na harap-harapan ka nila niloloko. Tapos sa bandang huli nila reverse yung energy, sasabihin na nasa iyo ang problema. Kahit wala naman. Kaya siguro ganyan yung sinasabi mo na, siguro ganito yung energy mo, my dear, na sasabihin mo, ay, bakit ako hihingi ng tawad? Kayo tong harap-harapan na ginagago ako, harap-harapan na nilo, bakit ako ang hihingi ng tawad, diba? Pero sabi ko nga sa'yo, my dear, minsan, para magkaroon na lang ng peace of, alam mo yung peace on earth, ganon. Minsan kailangan mo, tapos pag nagkaroon na ng peace on earth, medyo, distansya amigo na tayo para hindi na maulit yung mga bagay-bagay, okay? So, mahirap tong reading mo, my dear, kasi ang hirap magpatawad ng isang tao na sila yung gumawa ng hindi maganda sa'yo. 'Di ba? Bakit mo ba, 'di ba? Ay, ibig sabihin yung para bang ang hirap magpakumbaba. Yun eh. 'Di ba? Ang hirap magpakumbaba. Yun na nakukuha ko na energy. Ang hirap yung para bang typical na wala ka namang ginawang kasalanan sa isang tao, pero ikaw yung mag-a-approach, ikaw yung magsasorry. 'Di ba? Ang hirap nung ganun. Okay, we have here your happiness is personal, deep, and doesn't need to be logical or approved by anyone. Okay. So, probably, kung sino tong involved dito, my dear, is pinapakialaman yung personal life mo. Okay, for example, mahilig kang bumili ng mga gamit, or mahilig kang mag-shopping, or mahilig kang mag-travel, yung mga ganon, okay? Or baka meron kang certain na pagkain na lagi mong binibili. So, parang pinapakialaman nila yung personal life mo, or parang kinakailangan mo ng explanation or ng approval every time na meron kang gagawin. Okay? Parang ganon. So, sa madaling salita, itong mga tao na to is kinokontrol ka. Okay? Or itong tao na to, kasi naman itong involved dito, my dear Libra, is kinokontrol ka. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Sinusubukan kang kontrolin, or
Yes, sinusubukan kang kontrolin, harap-harapan kang niloloko. Yan. Let me see, my dear. Dagdagan pa natin. Ay, meron tayong skin allergy. Ayan na nga, nabanggit ko kanina yung may kinalaman sa mga witchcraft. 'Di ba? Baka nagkakaroon ka ng mga skin allergy tas automatic sinasabi mo ang may kagagawan ay si ganito, si ganyan. Ayan, may mga skin allergy. Possible, pwede, hindi ko kino-close, my dear. Okay? Pero malaki kasi magiging epekto niya ni psychological effect yan, my dear, pag may mga ganyan na issue, my dear. Mayroon tayong skin allergy over here. So kung lately meron ka mga skin allergy, meron mga nangyayari sa'yo, my dear, sige, ko-confirm ko na ngayon. Possible na may kinalaman yan tao na yan. Kung sino yan nakaalitan mo, my dear, kung sino man yung tao na yan, possible, my dear, na merong kinalaman yan kung bakit ka nagkakaroon ng mga kung ano-ano sa katawan mo. Okay, possible yan. Related tayo dyan. Related sa kanya. Okay, yan na nakukuha ko dyan. Related tayo dyan. Ano, Libra ka? Okay, let me see. Let me see, my dear. We have here, relax. Everything will come to you. Okay. Everything will come to you. Okay. Actually, my dear, yung buong point ng reading natin is more on tanggalin mo yung galit sa puso mo. Yun lang yon. And ayokong i-highlight dito na yung tungkol sa witchcraft or something. Ayokong i-highlight dito, my dear, kasi pumapabor naman sa'yo, my dear, ang panahon. Okay, ibig sabihin, kung meron mga tao na meron silang ginagawang hindi maganda against you, darating ang panahon, my dear, na matitikman nila yung produkto ba. Kung ano yung tinanim nila, yun din ang aanihin nila, 'di ba? So kung hindi man ikaw yung magbibigay ng karma sa kanila, possible na ibang tao magbibigay ng karma sa kanila. Ang nakukuha ko lang dito, my dear, is just try to focus na maayos yung buhay mo. Mag-focus ka lang sa usapin ng pinansyal, na maibangon mo yung sarili mo, my dear. At kung sino yung mga tao, my dear, na sinusubukan kang kontrolin sa pamamagitan ng kailangan mo magpaliwanag sa kanila kung ano yung ginagawa mo, or sa pamamagitan man, my dear, ng witchcraft or something, kung ano man yan. Sinasabi dito, my dear, na hindi mo sila kailangan patulan or hindi mo sila ka-level. Yun ang nakukuha ko dito na energy, my dear. Hindi mo sila ka-level, hindi mo kinakailangan na bumaba sa level nila, my dear Libra, because sabi nga dito, relax, everything will come to you. Ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, ay ipagkakaloob siya sa'yo, my dear. Yun nga lang, parang kung bakit ba umikot yung reading natin sa kanila is because possible na merong leak or merong tagas, my dear, yung energy mo. Imbis na nakapokus ka sa buhay mo na maging successful ka at maabot mo yung tayog ng tagumpay, baka yung kalahati or maybe 1/4 of your energy is nakapokus pa rin sa galit mo sa mga tao na ito. Sa ginagawa nila sa'yo is either manipulation, panloloko, witchcraft, nakapokus ka pa rin doon. Okay, which is sinasabi dito, my dear, sa card natin that you are protected. Protektado ka, my dear, ng ating buong may kapal. At kung ano man tong ginagawa nila sa iyo, my dear, is dadaan lang to at lilipas lang din to, my dear. Kagaya nga ng sabi ni Diwata, di ba? Lilipas din yan. Parang ganon. Okay, let me see, my dear Libra. Kasi dito sa tarot natin, Two of Pentacles, stable na energy and the justice. Sinasabi dito, my dear, in the near future, kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari, mangyayari talaga siya. And bago pa lumabas tong relax, everything will come to you, nasabi ko na yon. Okay, nasabi ko na parang as long as makakapag-focus ka lang talaga sa mga personal na problema mo, talagang everything will be okay, everything will be fine. Let me see, my dear Libra. Let's go tayo. Hayaan mo sila. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Okay, we have here, ungrateful. Baka meron mga tao na sinasabi na ungrateful ka na tao, na hindi ka marunong magpasalamat,
na sa kabila ng mga bagay na ginawa nila sa'yo, hindi ka marunong magpasalamat. My dear, medyo i-correct ko lang to. Okay? Meron kasing mga tao na, ito, experience ko to, my dear Libra, nangyari sa akin to. Meron kasing mga tao na tutulungan ka ngayon, magbibigay ng pera, babayaran yung internet mo, magbibigay ng tulong, pero eventually meron palang hidden agenda. So, hindi yun tulong. Ang tawag doon ay pamumuhunan. Ha? Ang tawag doon, my dear Libra, ay pamumuhunan. Kasi ang tulong, hindi yan isusumbat sa'yo. Hindi yan maghihintay ng kapalit. Kasi nga, tulong, bukal galing sa puso. Ngayon, kung meron mga tao na tumulong sa'yo, binigyan ka ng kung ano-ano, pero at the end of the day, isusumbat, hindi yon tulong. Hindi yon masasabing bukal galing sa puso. Ang tawag doon ay investment, namumuhunan. Correct me if I'm wrong, my dear, ha? Kasi lately, medyo naguguluhan din ako dyan kasi na-involve din ako, my dear, sa isang issue na meron mga tao na tumulong sa akin and then ngayon ikinakalat na hindi daw ako grateful. Ang pagkakaintindi ko kasi, my dear Libra, tulong yun. Ibig sabihin, wala akong kinakailangan gawin kasi tulong nga iyon. O, kung meron man akong kinakailangan gawin is to duplicate that kindness na pag naging okay na ako at naging successful na ako sa buhay, gagawin ko rin sa ibang tao. Pero hindi ibig sabihin, kasi wala naman, ang hirap i-explain ito, my dear, high blood lang tayo, magkakaroon tayo ng maintenance. Pero there is some people, my dear, na sinasabi that you are ungrateful. Okay? Na hindi ka marunong magpasalamat. Na malaki ang ulo mo, na mayabang ka, yung mga ganon. Okay? Pero iba kasi, iba yung nakukuha ko na energy. We have your energy ng Sagittarius, okay? Are you dealing with Sagittarius? Ayan, meron tayong Sagittarius card over here. Maybe you're dealing with a Sagittarius. Hindi ko naman kino-close yung ibang mga zodiac sign. Pero possible baka ito yung tao na kaalitan mo or ito yung tao na merong galit sa'yo, my dear. Okay, let me see. Next card. Bakit dito na lang ako nag-focus? Kuha tayo ng ibang card. Okay, kuha tayo. Last two cards na lang tayo, my dear. And hanggang sa muli, hanggang sa uulitin, my dear. Palambing naman ako, pa-like, pa-comment. And if you like, you can actually share yung ating video, my dear, para marami pa po ang maabot ng message na ito. Okay, so let me see. What is this? We have here, healing is just realizing over and over again. Healing is just realizing over and over again, I used to tolerate that. Okay. Kasi siguro, tinotolerate mo lang sila dati. Tama yung kutob mo, my dear. They are controlling you. Gusto nila magpaliwanag ka. Kailangan ng approval lahat ng gagawin mo. Hindi ka malaya. They're trying to control you, my dear, with energy ng witchcraft. Pero I can feel na kinalaman lang sa mga skin allergy, my dear. Yung mga ganyan. Or mga rashes sa katawan. Sinasabi dito na, my dear, na maski anong gawin nila, hindi ka nila kaya or lilipas din yan kung ano yung ginagawa nila, my dear, kasi wala ka namang ginawang masama sa kanila. It is sila yung may problema, hindi ikaw ang may problema, my dear. Ha, ulitin ko, sila ang may problema, hindi ikaw ang may problema. Okay, so dito, my dear, umabot ka lang siguro dun sa punto na, my dear, ng buhay mo na ay ayoko ng ganito na sitwasyon, ayoko na ng pinapakialaman nyo ko, ayoko na niloloko nyo ko, ayoko na ikinakalat ninyo sa mga tao na ungrateful ako, ayoko na manghingi ng tulong sa inyo, ayoko na tumanggap na maski ano galing sa inyo kasi ikinakalat nyo sa mga tao na ungrateful ako, na hindi ako thankful. Okay, ayoko yung ganyan na parang namumuhunan lang kayo sa akin. Siguro ganyan yung nangyayari. Okay, let me see, my dear. Last card na tayo. Hanggang sa muli, my dear Libra. Thank you so much po sa pagsama sa ating daily collective. And lagi ko pong dinadasal sa ating buong may kapal na ang aking pong mga ginagawang readings ay nakakatulong po sa ating lahat. Eliminated. Somebody wants you
alam mo, meron mga tao na gusto ka talagang i-eliminate. Tama yung first na energy natin, my dear. Ang hirap humingi ng tawad na alam mo namang wala kang ginagawang mali. My dear Libra, ang hirap humingi ng tawad na wala ka namang ginagawang mali. Pero sometimes, my dear, para matapos na lang. 'Di ba? Ako ganyan ang gawain ko para matapos na lang ito. Sorry, pasensya na. Di ko alam kung anong ginagawa ko. Ganun na lang. Tapos didistansya na ako. Magpapakalayo-layo na ako, my dear Libra. Pagkatapos ko manghingi ng sorry, especially kung alam ko naman na wala naman talaga akong ginagawang mali sa'yo, ang gagawin ko, my dear, pagkatapos ko mag-sorry, sasakay ako ng rocket, pupunta ako ng Jupiter. Doon na muna ako titira. 'Di ba? So, itong reading natin, my dear, is more on Yeah. Ang lalim ng reading. Okay. So, this is a confirmation, my dear, na magiging successful ka in the near future. Mangyayari din yung stable life. And tama yung ginawa mo, my dear, na umiwas ka sa mga tao na namumuhunan lang sa'yo. Ibig sabihin, tutulong, pero sa bandang huli isusumbat. Umiwas ka sa mga tao na laging naghihintay ng i-explain mo, bakit mo binili yan? Bakit mo kinain yan? Hindi ka naman na bata. Lagi mo kailangan ipaliwanag ng ipaliwanag. At saka, umiwas ka rin, actually ginawa mo na to umiwas ka sa mga tao na harap-harapan kang niloloko or ginagago. And I can feel, my dear, na parang hindi nila gusto yung nangyayari na changes sa'yo because hindi ka na nila nakukontrol, hindi ka na nila namamanipula. Pero, to the point na sinabi ko hindi ka na nila namamanipula, pero I can feel na meron pa ring attachment dun sa usapin ng galit. Okay, meron pa ring galit, meron ka pa ring galit sa kanila. Pero yung to the point na parang kailangan mo pa rin magpaliwanag sa kanila, kailangan ganito, kailangan ganon, hindi na yun nangyayari. Ang tanging connection mo na lang sa mga tao na to, my dear, is nagagalit ka or naiinis ka. Okay? So, tama na, my dear. We need to move on, okay? So, my dear, kagaya nga po ng sinabi ko, tanging dasal ko at dalangin ko sa ating buong may kapal na ang mga ginagawa ko na readings ay nakakatulong po sa ating lahat. But, lagi po natin tatandaan, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.